Yo! Maligayang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang Spartless Island. Bakit nga ba inangkin ito ng China? At sino nga ba ang dapat sisihin dito? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o si Pinoy? Ngunit bago yan kapatid, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Maraming taon nang pinagdidiskusyonan ang pagmamayari sa isang maliit na grupo ng mga isla sa West Philippine Sea na di umano'y may malaking deposito ng langis at enerhiya. Ang Spratly Group of Islands o ang Kalayaan Group of Islands, isang pulutong ng mga pirasong lupa na bahagyang makikita kapag low tide at nawawala naman ito sa paningin kapag high tide. Pero magkagayon pa man ay pinag-aagawan ng mga bansa na kapaligid sa karagatang dating tinatawag na South China Sea. Ngunit gayon pa man, sa lahat ng nakikiagaw na bansa, ang hindi ko maintindihan kapatid ay ang pakikisali ng bansang China sa pang-aangkin ng Spartless Island. Paano? At bakit? Ano nga ba ang gusto nilang ipamukha sa atin? Daan-daang taon na ang tagal ng pinagsabahan ng China at Pilipinas sa napakaraming larangan ng buhay. Para sa atin, hindi na lamang basta-basta dayuhan ang tingin natin sa kanilang mga mamamayan, kundi bahagi na rin ng ating kasaysayan at kultura. Milyon-milyon patunay ang nagpapakita na impluwensyang ito sa pagkain, sa filosofiya, sa pagpapatakbo ng mga negosyo at industriya, at marami pang iba. Pero, sa likod ng makulay na pagkakapatiran ng dalawang bansa, sa matagal na panahon, hindi nito natakpan ng mga masasaklap na di pagkakasundo ng mga Chino at Pilipino sa napakaraming pagkakataon. Nariyan ang mga isyo ng pisikal na pang-aapi, pambabasto sa pagkakakilanlan ng mga pinagmamalaking lahi, banggaan ng mga pinaniwalaan, at pagwaksi ng mga di magandang gawain ng isa't isa. Mga kapatid, ang isyo ng pag-agaw ng China sa Spartless ay isang sitwasyong nagdadala sa aking hinala na tila gusto nilang sakupin ang ating lupain. Mukhang nais nilang ulitin ang ginawa sa atin noon ng Espanya at Amerika na kahit milya-milya ang layo sa atin ay kinukonsidera nila tayong kolonya. Mahigit 500 milyang dagat ang distansya ng China mula sa Spartless. Ito ay sobrang layo kung ikukumpara sa distansya natin dito na 80 milyang pandagat lang ang layo natin mula sa Palawan. Ayon pa sa United Nations Convention on Law of the Seas, lahat ng nasasakupan ng 200 milyang pandagat mula sa kalupaan ng bansa ay pamamahalaan at pangangalagaan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Ibig lang sabihin nito kapatid, pasok sa territorial jurisdiction natin ang Spartless kung ang pang-aangkin nilang ito ay kabayaran sa mga tinulong ng kanilang pamahalaan at ng kanilang mamamayan sa loob ng napakaraming taon. Ito ay hindi pa rin katanggap-tanggap na dahilan. Ang West Philippine Sea, kung saan matatagpuan ang mga isla ng Spartless, ang pangalawa sa pinakaabalang karagatan sa buong mundo, kung saan madalas dumadaan ang mga malalaking bapor na nagsasakay ng mga langis pangkalakal. Bukod pa rito, ang bahagi ng karagatang iyon ay mayaman sa gas at langis, kung kaya isang malaking potensyal para sa isang bansa ang lokasyon ng mga isla ng Spratly. Mga kapatid, ang mga isla ng Spratly ay inaangkin ito ng mga bansang Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, China at Pilipinas. Walang naitalang naninirahan sa mga isla ng Spratly. Ngunit may makikitang mga kwartal ng militar mula sa iba't ibang bansang umaangkin ito. Nagsimula ang pagtatalo ukol sa tunay na nagmamay-ari nang madiskubre ang likasiyamang makukuha sa mga isla. Kahit na ang Spratly Islands ay hindi maaaring sakahin at hindi nakakabuhay ng anumang produkto at mga hayop, pinagtibay ng mga umaangking bansa
ang kagandahan ng lokasyon para sa pamamaraang militar. Bukod pa rito, mayaman sa reserba ng langis ang Spratly. Tinataya 25 bilyong toneladang reserba ng langis ang tagay ng Spratly, katumbas ng pinagsamang reserba ng langis sa Kuwait at Nigeria. Matatandaan, noong March 2005, ang mga kumpanya ng langis sa China, Pilipinas at Vietnam ay pumirma ng kasunduan ng pagkakaunawaan ng manguna sa mga marine seismic activity sa mga isla ng Spratly. Ngunit gayon pa man, nagsimula ang pagtayo ng mga structures at reclamation sa mga isla sa Spratleys ay sa pagitan ng taong 2010 at 2016. Mga kapatid, gusto ko kayong tanungin sa 6 na katanungan. Handa na ba kayong malaman ng mga ito, kapatid? Number 1. Sino ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong mga panahon na iyon? Walang iba kundi si Benigno Simeon Aquino III. Number 2. Sino ang Foreign Affairs Secretary na pumayag na hindi gagalaw ang Pilipinas para angkinin ang Spratleys matapos himukin ng Amerika? Walang iba kundi si DFA Secretary Albert Del Rosario. Number 3. Sino ang inatasan ni dating Pangulong Aquino na makipagkasundo, makipagsabuatan o back-channeling sa mga Chino? At sinong negosyante ang gumastos sa nasabing pamamaraan? Walang iba, kapatid, kundi si dating Senador Antonio Trillanes IV at MVP. Number 4. Sino ang pasimuno ng pagsasampa ng kaso sa Hague habang isinasagawa ng China ang reclamation at pagtatayo ng structures? Walang iba, kapatid, kundi si Senior Associate Justice Antonio Carpio, assisted by UP Proof, Batong Bakal, at iba pa. Number 5. Saan galing o nagsimula ang mga panambak o reclamation na ginamit ng China? Siyempre, kapatid, sa ating bansang Pilipinas, mula sa Zambales at Cagayan provinces. 2 bundok ang pinatag nila taong 2010 hanggang 2016 at black sand smuggling. At ang paghuling katanungan, sino ang sinisisi ngayon sa issue? May sagot ka ba, kapatid? Kung may sagot ka ay maaari ka mag-comment dyan sa comment section sa baba nang malaman namin ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po. At bakit ganoon? Ang sinisisi ng mga kapatid nating ang tulihaw ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, mga kapatid, sana naman ay naliwanagan na kayo. Sana naman ay mag-isip-isip na tayo. At lagi ninyo itong tandaan na talagang mahal ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ating bansang Pilipinas. Katanungan, sino nga ba ang dapat nating sisisihin? Hanggang dito na lang muna tayo, mga kapatid, at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye!